Nginitian ko ang sekretarya ng aking asawa. Tumingin lang ako sa pintuan ng kanyang opisina. Hindi ako makadiretso ng pasok dahil mahigpit ito sa mga bisita, kahit pa sa mismong asawa niya. Nagmamadali namang tumayo ang sekretarya na parabang napaka-importante kong bisita. "Magandang tanghali, ma'am. Sasabihin ko lang po kay sir." Tumango ako't naupo na muna sa sofa sa gilid. Hindi ko namang kailangang maghintay ng matagal dahil lumabas agad ang babae. "Ma'am," nakangiwi ito. Naunawaan ko na agad ang sinabi ni Basti sa kanya. Mapait akong ngumiti. "Pakibigyan na lang to sa kanya." Inabot ko sa sekretary ang paper bag na may lamang pagkain. Niluto ko pa ito para sa kanya. 1 buwan ko na siyang pinaglulutuan ng lunch. Dinadala ko dito araw-araw sa kanya. May trabaho din ako pero sinusigurado ko na nagagampanan ko ang pagiging isang mabuting may bahay ko sa kanya. "Sige po." Pumasok na ulit sa opisina ni Baste ang sekretarya. Sumunod din ako. Sisilip lang ako. "Di ba sinabi ko na sa iyong ayoko niyan?" Napasinghap ako nang marinig ko ang galit na boses ng aking asawa. Pero sir." "Itapon mo yan." Sayang naman po ito, sir." "O di kainin mo kung sayang." Ayoko nang marinig ang iba pa niyang sasabihin. Nagmamadali na akong umalis. Ngayon ang 30 araw. Ngayon din ang first wedding anniversary naming mag-asawa. Akala ko, madadaan ang lahat sa tiyaga, pagmamahal at mahabang pasensya. Pero nagkakamali ako. Hindi pa din niya ako magawang mahalin. 1 taon na mula nang ikasal kami dahil sa isang gabing pagkakamali. Galit pa rin sa akin si Baste. Galit pa rin siya dahil akala niya pinagsamantalahan ko siya nang malasing siya. Oo, gustong-gusto ko siya pero hindi ko kailanman naisip na ipilit ang sarili ko sa kanya, lalo't meron siyang nobya noon. "Sa simbahan po, Manong," sabi ko sa sasakyan na huminto sa tapat ko. "Magsisimba muna ako. Magpapasalamat pa rin sa Diyos kahit na hindi niya dininig ang dasal ko. Kahit na hindi niya ako napagbigyan sa hiling ko na sana mahalin ako ni Baste. Dito na lang po, Manong." Huminga ako ng malalim at dahang-dahang naglakad papasok ng simbahan. Sa unahan ako umupo. "Kung ano pong kagustuhan mo, iyon po ang masusunod." Nakangiti kong tumingin sa altar habang patuloy ang pagtulo ng aking mga luha. Bago ko umuwi, dumaan din muna ako sa parlor. Gusto ko lang maging maganda ngayong araw. Nagpaayos ako ng buhok at nagpa-nails na rin ako. Hapon na nang nakauwi ako. Wala pa rin si Baste. Siguro nag-overtime siya sa trabaho o kaya nagkita-kita sila ng mga kaibigan niya sa bar. Mas okay na rin siguro to. Yung aalis ako nang wala siya. Baka mas masakit kapag nandito siya at nagpaalam ako. Pero wala man lang siyang pakialam. Baka nga pumalakpak pa siya sa tuwa dahil iiwanan ko na siya. "Malaya ka na, Baste." Iniwan ko ang divorce papers sa mesa sa tabi ng kanyang kama. Bago ko hinila ang aking maleta at lumabas. "Manong, sa airport po." Sabi ko sa taxi driver na huminto sa tapat ng bahay namin ni Baste. Pero hindi pa man nakalalayo ang taxi nang mag-ring ang aking cellphone. Ang aking biyanan ang tumatawag. Hindi man lang ako nakapagpaalam sa kanya. Naging napakabuti ng mga in-laws ko sa akin sa buong pagsasama namin ni Baste. Kaibigang matalik ng namayapa akong magulang ang mga magulang ni Baste. Hindi ko sinagot ang tawag niya hanggang sa tumawag pa ulit. Hindi na ako nakatiis sa pang-5 tawag niya. "Yes, Mommy?" "Iha, nandito kami ngayon sa St. James Hospital." Nanginginig na sabi ng aking biyanan. Nakaramdam naman ako ng kabat pag-aalala. Pero ngayong araw ay aalis na ako. Aalis na ako sa buhay ng kanilang anak. Tumikim ako. "Ano pong nangyari, Mommy?" "Si Baste, nasa ospital siya. Nasa ICU siya ngayon, anak." Humagulgol si Mommy. Hindi naman ako nakapagsalita. Natulala ako. Para akong binuhusan ng mainit na tubig. "Pumunta ka dito, anak."
Nag-isip pa ako ng ilang sandali bago ko sinabihan ng taxi driver na bumalik kami. Pauwi na raw sana si Baste nang mabangga siya ng 8-wheeler truck. Madami siyang sugat at gasgas sa katawan. Halos malamog na ang kanyang katawan. Pagkatapos siyang operahan sa kanyang tiyan dahil sa bumao na tubo, ligtas na siya sa kapahamakan. Hinaplos ko ang buhok ng aking asawa. Kahit puno ng galos at may pasa ang mukha, gwapo pa rin siya. Paalis na ako dapat Bulong ko habang nakatitig ako sa kanya. Bumuntong hininga ako at nag-isip ng ilang sandali. O sige, hindi na muna ako aalis. Aalagaan kita hanggang sa makarecover ka. Tapos magiging malaya ka na. Mahal na mahal kita, Baste. Pero tanggap ko na hindi talaga tayo para sa isa't isa. Ginawa ko naman ang lahat para mahalin mo ko Pero hindi talaga tayo para sa isa't isa. Sabi nga nila, kung mahal mo, palalayain mo. At iyon ang gagawin ko. Binantayan ko siya sa magdamag. Pinauwi ko na muna sila mami para makapagpahinga sila. Matanda na sila at bawal silang magpuyat. Hindi pa rin nagigising si Baste. Pero ang sabi ng doktor ay magigising na siya anytime soon. Napabalikwas ako nang marinig ko ang kanyang ungol. Nakadilat na siya at tila tulala. Siguro ay nagtataka siya kung bakit siya nandito sa ospital. Baste! Salamat naman at gising ka na, anak! Lumapit si Mommy sa kanya. Mommy, ba't po ako nandito? Sa wakas ay nagsalita rin siya. Marahil, nanuyo ang kanyang lalamunan, kaya hirap siyang magsalita. Bumukas ang silid at pumasok sila Daddy at ang doktor. Doon pa lang din ako binalingan ng tingin ni Baste. Ipinilig niya ang kanyang ulo at ang kanyang noo ay nagdalawang guhit dahil sa pagkakakunot. Salubong din ang kanyang kilay. Hindi siya mukhang galit na gaya ng lagi niyang reaksyon kapag nakikita ako. It's more on confused. Kaya pati ako'y nakaramdam din ng pagtataka. Ang sunod niyang sinabi ay nakapagpagimbal sa aming lahat. Sino ka? Tanong niya sa akin na halos ikaguho ng aking mundo. Sino ako? Napatingin ako kay Mommy. Nag-aalala at naiiyak dahil tila hindi ako kilala ng aking asawa. Sino siya, Mommy? Tanong niya sa kanyang ina. Napatingin din siya sa kamay kong nakahawak sa kanyang kamay. Dahan-dahan ko itong binitawan. Nanatili akong nakatitig sa kanya. Hilam ng luha ang aking mga mata. Hindi ako makapaniwala na hindi niya ako kilala. But does this make any difference? Siyang asawa mo, anak. Hindi mo ba siya naaalala? Maingat na tanong ni Mommy sa kanya na inilingan naman niya. Hindi ko siya kilala. Sambit niya sa lito at seryosong boses. Bagsak naman ang balikat ko. Tuluyan na akong lumayo sa kanya. Tumayo ako sa gilid, sa tabi ng doktor na lumapit sa kanya upang suriin siya. Paano ko siya naging asawa? Tanong niya. Litong-lito ang kanyang mukha. Mukhang may amnesia siya. Where's Maxine? Tanong niya na halos ikadurog ng aking puso. Napatanga kaming lahat. Bakit niya hinahanap si Maxine? Si Maxine pa rin talaga. Kahit nagka-amnesia na siya, nananatili si Maxine sa kanyang alaala. Paano ko siya naging asawa, Mommy? Frustrated at medyo pagalit na niyang tanong. Hindi ko siya kilala. Si Maxine lang ang mahal ko. Paano ko siya naging asawa? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Tuluyan ang bumuhos sa mga luha sa aking mga mata. Ang mga katagang binibitawan niya ay tila patalim na paulit-ulit na sinasaksak ang aking puso. Baste! Marahang saway ng kanyang Mommy. Baste! Napalingon naman kaming lahat nang marinig namin ang boses ni Maxine mula sa pintuan. Napatingin kaming lahat kay Baste na agad nagliwanag ang mukha pagkakita sa babaeng laman ng kanyang isipan. At tiyak kong hanggang ngayon ay laman pa rin ng kanyang puso. Honey! Sambit niya sa kanyang ex. Punong-puno ng kagalakan ang kanyang mukha nang makita ang babae. Para bang miss na miss niya na ito. Kita ang pagkagulat sa mukha ni Maxine. Pero ilang sandali lang ay nakabawi din agad siya.
Ngumiti siya at agad nilapitan si Baste. Niyakap niya ito. At si Basti naman ay mahigpit na sinuklian ang mga yakap sa kanya ng babae. Hinalikan pa ni Baste ang kanyang noo at ang kanyang pisngi. At hindi ko na sila kayang tignang dalawa. Kaya't pinili ko na lang na lumabas ng silid. Nasasaktan ako. Ang asawa ko at ang babaeng mahal niya ay masaya ngayon at yakap ang isa't isa. Ako ang asawa pero wala akong karapatan sa kanya. Ako lang ang asawa pero hindi ako ang mahal niya. Ako ang asawa pero asawa lang sa papel. At kailanman ay hindi magbabago yun. Lumabas ako ng ospital at nagpasyang maupo na lang muna sa mga benches na nasa ilalim ng mga mahogany trees. Kailangan kong lumanghap ng sariwang hangin dahil pakiramdam ko nagbabara ang aking lalamunan ngayon dahil sa mga nangyayari. Tahimik akong umiyak dahil ayoko namang maagaw ang pansin ng ibang mga taong naririto. Ang sakit. Napakasakit. Akala ko kaya ko silang makita na masaya at magkasama. Pero hindi pa pala. Ngayon hindi ko alam kung may bilang pa ba ako sa pamilya ni Baste. Ngayon na hindi niya na ako maalala. At ngayon na bumalik na si Maxine sa kanya. Pinunasan ko ang aking luha. Tumingin ako sa kalangitan at pilit iwinawak siyang sakit na nararamdaman ko. Inalala ko ang masasayang alaala sa aking isipan. Nang buhay pa ang mga magulang ko. Wala man lang akong mapagsabihan ng nararamdaman ko. Wala man lang pwedeng makinig sa mga hinaing ko. Wala man lang dadamay sa akin sa pinagdadaanan ko ngayon. Ngayon na tuluyan na akong nakalimutan ni Baste. Iniisip ko na umalis na ng tuluyan sa kanyang buhay. Tutal iyon naman talaga ang plano ko. Iha, napalingon ako sa aking biyenan. Sinundan niya ako rito. Pagpasensyahan mo na sana si Baste. May amnesia siya. Pero hayaan mo tutulungan ka namin. Iipaiintindi namin sa kanya na ikaw ang asawa niya. Mapait akong ngumiti. Ayos lang po, Mami. Nauunawaan ko naman po siya kung bakit si Maxine lang naaalala niya. Hinaplos niya ang kamay ko at marahang umiling-iling. Magdasal tayo na sana'y bumalik agad ang kanyang alaala. Kahit bumalik po ang kanyang alaala, sa puso po niya nag-iisa lang po si Maxine. Naiiyak kong sagot. Don't say that. Naniniwala ako na magiging maayos din kayong mag-asawa. Trust me. Gagamit ako ng banyo, sabi ni Baste. Naghintay naman ako ng 1 minuto bago ako dahang-dahang nagmulat ng mga mata. Bumangon ako at dinaluhan siya. Tinulungan ko siyang makababa ng kanyang kama at inalalayan ko siyang maglakad hanggang sa banyo. Hinintay ko na lang siya sa labas dahil mukhang maging siya'y hindi naging komportable sa presensya ko. Okay na? Tanong ko mula sa labas nang tingin ko ay tapos na siya. Yeah. Sagot naman niya kaya't binuksan ko ng pintuan. Inakbayan niya ako at ang kamay ko naman ay nakahawak sa kanyang likod upang alalayan siya. Ang isang kamay ko naman, hawak ang kanyang swero. Nang makahiga na siya, bumalik na rin ako sa sofa. Nahiga ako't nang mapatingin ako sa gawin niya, nagkasalubong ang aming mga mata. Tinitigan na naman niya ako. Paano tayo naging mag-asawa? Tanong niya. Marahil ay litong-lito na siya, kaya ito na ang paulit-ulit niyang tinatanong mula pa nang magising siya. Tingin ko, mas makakabuting sa akin na niya marinig ang totoo kesa pa kay Maxine. Wala na si Maxine eh. Pinauwi siya ni Daddy. Sa mata ng tao, Diyos at sa batas, ako pa rin naman ang asawa ni Baste kahit hindi ako ang mahal niya. Baka mamaya kung ano-ano pang sabihin sa kanya ni Maxine na yon, kaya ako na lang ang magsasabi. Nang magkasintahan pa lang sila, pansin ko ng pagiging maldita ng babae. Mainit ang dugo nito sa akin. Madalas ko itong naririnig na tinatanong niya kung bakit ako naroroon nakatira. Wala daw ba akong ibang kamag-anak? Sinasabi niya na hindi siya komportable sa akin. And that she didn't trust me. Well, the feeling is mutual. I don't trust her either. Mukha siyang malditang nagpapanggap na isang anghel. Kaso mahal siya ni Baste, kaya hindi niya makita yon. Bulag siya sa pagmamahal niya kay Maxine.
Bumuntong hininga ko habang inaalalang nakaraan. Umuwi ka nun, lasing na lasing ka. Kesa hayaan kita na matulog sa malamig na sahig, tinulungan kitang umakyat sa silid mo. Kwento ko sa kanya. Sinamantala mo ba ang kalasingan ko? Mapanghusgang tanong niya. Huminga ako ng malalim. Hindi ko alam kung ako bang nanamantala. Basta ang alam ko, ikaw ang unang humalik. Nag-iwas ako ng tingin. Kailangan ko bang sabihin ang buong detalye sa nangyari ng gabing yun? Pagising natin kinaumagahan, pinakasal agad tayo ng mga magulang mo. Marahas siyang bumuntong hininga. Hinihintay ko ang masasakit na salitang sasabihin niya. Pero hindi siya nagsalita. Pumikit siya. Akala ko tulog na siya. Dahil ilang minuto siya sa ganung ayos pero muli siyang nagdilat ng mga mata. Mahal ko si Maxine. I know it's unfair for you pero yun kasi ang nararamdaman ko. Tila hirap niyang paliwanag pero naiintindihan ko naman siya. I know. Malungkot akong ngumiti. At huwag kang mag-alala. Dahil pagkatapos ng isang buwan, kapag tuluyan nang nakarecover ang katawan mo, aalis na ako. Para malaya nyo nang mahalin ng isa't isa. Tahimik si Baste pagising niya kinaumagahan. Kahit nang pinakain ko siya hindi siya nagsasalita. Kahit kinakausap siya ng kanyang mga magulang. Bilang lang at napakaiksi lang ng mga salitang binibitawan niya. Para bang ang lalim ng kanyang iniisip. Para bang may dinadala siyang problema. Aalis na po ako, Mami. Paalam ko sa aking biyanan pagkatapos makainom ng gamot ni Baste. Baste, aalis na ako. May gusto ko bang kainin mamayang hapon? Ipagluluto kita. Sabi ko. Gusto ko yung kare-kare na luto ni Maxine. Sabi niya na ikinatahimik naming lahat. Baste! Marahang saway ng kanyang daddy. Malungkot naman akong ngumiti. Dahil nagsimula na namang manubig ang aking mga mata. Tumalikod na ako't hindi na muling nagsalita. Dire-diretso akong naglakad hanggang sa makarating ako sa sasakyang naghihintay sa akin. Umiiyak ako at wala akong pakialam. At kahit ano pang isipin ng driver na maghahatid sa akin pauwi. Ang sakit lang kasi. Kung noon malamig lang siya sa akin at pinaparamdam niya na wala akong puwang sa kanya. Ngayon naman ipinamumukha na talaga niya sa akin na mas matimbang pa rin si Maxine kahit ako na ang asawa niya. Nagluto ako ng aking almusal at habang nagkakape, dumating naman ang aking biyanan na babae. Iha, I'm sorry. Niyakap ko siya ng mahigpit at lahat ng sakit na nararamdaman ko ay idinaan ko na lang sa pag-iyak. Lahat ng hinanakit ko ay sinabi ko sa aking biyanan. Tingin ko po, hindi na talaga matutupad ang pangarap ko na mamahalin din ako ng asawa ko. Sabi ko habang nagpupunas ng luha ko na hindi maubos-ubos. Huwag ka naman munang sumuko. Huwag ka munang panghinaan ng loob, anak. Walang ibang babae na deserve ang anak ko kung hindi ikaw lang. Alam kong sinasabi lang niya ito upang pagaanin ang aking loob. Ina lang siya ni Baste at wala siyang kontrol sa nararamdaman nito. Hindi niya rin pwedeng diktahan ng kanyang anak na akong dapat mahalin niya. Sasagutin lang siya ni Baste na sinira namin ang buhay niya. Nasapat na ang 1 taon na pagdurusa niya sa piling ko. Magiging asawa pa rin naman po ako ni Baste. Pero sa loob na lamang po ng 1 buwan, kapag nakarecover na po siya, iiwan ko na po siya. Ako na po ang kusang aalis. Humagulgol ang aking biyanan. Marami siyang sinabi upang palakasin ang loob ko at huwag sukuan ang kanyang anak. Pero ngayon, buo na talaga ang aking pasya. Bumalik din agad si Mommy sa ospital. Ako naman ay naligo na muna bago ako mahiga sa kama. Nag-text ako sa aking boss upang sabihin na mag-e-extend pa ako ng bakasyon. Pero hindi ko sinabi na baka hindi na ako makabalik dahil aalis na ako. O kung mas mabilis pang recovery ni Baste, mas maaga ang pag-alis ko. Nilapag ko ang aking cellphone at pinilit na makatulog kahit ilang oras lang. Pero kung kailan hinihila na ako ng antok, saka naman ay may tumawag. Kamusta ang asawa mong mahal pa rin ang ex niya? Napairap ako sa mapang-inis na tanong ng kaibigan ko.
Ayun, nagka-amnesia pero mahal pa rin ng ex niya. Sagot ko naman sa hirit niya. Bumalang halit sa tawa si Sanya kaya muli akong napairap. Ang saklap talaga ng buhay mo, girl. I know, wag mo nang sabihin, okay? Pairap kong sagot. Napatawag ka, istorbo ka eh, patulog na sana ako. Wala naman. Gusto ko lang sanang ibalita sa'yo na may nabiling isla ang fiancé ko. Wow, yayamanin ka talaga ah. Tumawa ulit siya. Hindi naman. Naisipan ko lang na sabihin sa'yo, baka kasi kailangan mo ng mapupuntahan at trabaho. Alam ko na hindi magtatagal ang pagsasama nyo, no? Salamat, Sanya. Okay, hihintayin ko ang tawag mo ah. And please, hanggat may natitira ka pang pagmamahal para sa sarili mo, umalis ka na sa piling ng asawa mo. Ginupitan ko ng kuko sa kamay at paa si Baste. Natutuwa ako na kahit hindi siya komportable sa akin, hinayaan niya lang ako. Tahimik lang siya at panakanakang napapatingin sa akin. Ayan, okay na. Nakangiti ko siyang binalingan. Pangatlong araw niya na ngayon dito sa ospital. At bukas, baka makalabas na siya ng ospital. Walang kurap siyang nakatingin sa akin kahit napaiwas ako ng tingin. Nakaramdam ako ng pagkailang. Ganito palang pakiramdam ng nabibigyan ng atensyon mula sa lalaking mahal mo. Nagugutom ka na ba? Tanong ko sa kanya habang nakatingin sa kanyang kamay. Umiling lang siya at hindi pa rin inaalis sa akin ng kanyang paningin. Gusto mo bang ipagbalat kita ng prutas? Nakangiting tanong ko. Marahan siyang tumango. Akala mo tuloy pipi siya. Pinagbalat ko siya ng apple at orange. Ipinatong ko sa bed table ang mangkok na pinaglagyan ko ng prutas. At bumalik naman ako sa sofa upang ayusin ang ilang mga kalat pero tinawag niya ako. Hindi mo ba ako susubuan? Tanong niya na kinakunot ng noo ko. Ha? Bakit ko naman siya susubuan? Magaling naman ang kamay mo ah. Sagot ko naman habang nakanguso. Masakit pa kaya? Hindi ko alam kung nagsasabi ba siya ng totoo. Pero kahit na ganon, nilapitan ko pa rin siya. Sa totoo lang, kamontik na akong maglayas kagabi. Nagpunta na naman kasi si Maxine kagabi. Habang tulog ako, pakiramdam ko tuloy pinagtataksilan ako ng aking asawa. Pero kahit na ako naman ang totoong asawa, hindi ko naman sila kayang pigilan dahil baka ipamukha lang nila sa akin kung ano lang ba talaga ako sa buhay ni Baste. Kaya ngayon, hindi ko maunawaan ang kadramahan niya at kailangan ko pa siyang subuan. Siguro, nakokonsensya siya sa ginagawa niyang pagtataksil kaya, kunwari, sweet siya sa akin. Akala yata niya wala akong alam. Tumabi ako sa kanya upang pakainin. Sinubuan ko siya ng slice na apple. Tell me, anong klase akong asawa? Tanong niya sa akin na hindi ko inaasahan. Dati, ayaw niyang makipag-usap sa akin. Pero ngayon siya pa mismong kumakausap sa akin patungkol doon. Nag-isip ako ng ilang sandali. Dahil wala naman ako mabuting alaala tungkol sa isang taon na pagsasama namin, kaya't hindi ko alam kung tama bang sagutin ko pa ang tanong niya. Masungit, cold, distant, prangkang sagot ko. Hindi siya nakapagsalita agad. In love with someone else. Napaawang ang kanyang labit ilang sandali pang nag-isip. Anong klase kang asawa? Tanong niya pagkaraan ng ilang sandali. I don't know. Ikaw lang ang makakasagot niyan. Sabi ko naman dahil hindi ko rin alam kung papaano kong ide-describe ang sarili ko bilang asawa niya. Paano mo natiis na makisama sa akin? Kung masungit ako sa'yo, cold at distant. I don't know, Basta lumipas na lang mga araw at hindi ko namamalayan na isang taon na palang nakalipas. Bakit mo nga pala natanong? Muli ko siyang sinubuan. Na-curious lang ako. Buti hindi mo ako iniwan. Tumawa ko. Masokista siguro ako. Sa halip na umalis at iwanan ka sa kabila ng pakikitungo mo sa akin, pinagsisiksikan ko pa rin lalong sarili ko sa'yo. Ngumiti ako pero hindi yun matamis na ngiti. May lungkot sa aking mga mata na kahit na may amnesia siya,
Batid kong nakita niyang pait at kalungkutan doon. Nakalimot lang naman siya pero hindi siya bulag. Alam mo, sa totoo lang, nasasaktan ako na kahit nagka-amnesia ka, ako lang na asawa mong nakalimutan mo. Tumigil muna ako sa pagsasalita upang pakalmahin ang aking sarili. Nanginginig na kasi ako at ilang sandali pa baka hindi ko na mapigilan ang pagbulusok ng aking mga luha. Huminga ako ng malalim at pinilit na ngumiti. Magpahinga ka na. Kailangan mong magpalakas. Kinuha ko ang mangkok saka ito dinala sa sink. Alam kong nakatitig pa rin siya sa akin, kaya't nagbisi-bisihan na lang muna ako. Ayokong makita ang awa sa kanyang muka. Ayokong kaawaan lang niya ako. Kinagabihan, dumalaw ulit si Maxine. Gising ako at hindi na ako nagpanggap ulit na tulog. Lalabas na lang muna ako. Paalam ko. Mas maigi na lang na lumabas ako upang hindi ko marinig ang kanilang usapan. Nagpahangin muna ako sa labas. Naupo ako sa bench habang binibilang ang mga bituin sa langit bilang pagpatay ng oras. Hating gabi na nang bumalik ako sa silid. Naroroon pa rin si Maxine. Katabi niya sa kama si Baste. At kahit nang nagbukas ang pinto, hindi man lang talaga siya nagtangkang lumayo sa pagkakalingkis sa aking asawa. Ang lakas ng loob niya. Para bang ako na lang ang nahiya. Ako na lang na asawang mag-a-adjust. Hindi ko sila tinignan. Dumiretso ako sa banyo at nang lumabas ako, dumiretso na ako sa sofa at nahiga. Pinikit ko ang aking mga mata at pinilit na matulog. Kahit pa halos magiba na ang aking dibdib sa labis na pagpipigil sa nagpupuyos kong damdamin. Ang sakit-sakit dahil talagang harap-harapan nila akong pinagtataksilan. Hanggang sa narinig ko ang pagbukas ng pintuan. Akala ko'y doctor o nurse lang ang dumating. Pero narinig ko ang galit na boses nila mommy at daddy. What are you doing here? Sigaw ng biyanan kong babae. Mga walang hiya kayo. Hindi nyo man lang nirespeto si Leia. Ang kakapal namang mukha nyo, ang bababoy nyo. Sa mga sinabing yun ni mommy, tuluyan ang bumuhos ang luha sa aking mga mata. Hindi ko na rin napigilan ng paghikbi. Tinalakbungan ko na lang ng kumot at nagpatuloy na lang ako sa pag-iyak. Get out! Umalis ka rito! Nanginginig na sigaw ni mommy. Maghihiwalay din naman po sila eh, sabi ni Maxine. At sinong may sabi sa iyong maghihiwalay sila? Hindi yan mangyayari. Usapan namin ni Baste, hihiwalayin niya si Leia kapag naka-1 taon na sila. Ako po ang mahal ng anak niyo, at hindi ang ulilang yan. Narinig kong malakas na sampal na iginawad ni Mami kay Maxine. Mami! Awat ni Baste sa kanyang ina. Mabilis akong bumangon at pumagitna na rin sa kanila. Niyakap ko ang aking biyanan. Tama na po, Mami. Pinakakalma ko siya dahil baka kumapano siya. Galit na galit siya. Pulang-pulang kanyang mukha. Mabuti na lang talaga't naka-private room kami. Umalis ka na! Sigaw ulit niya. Umalis naman si Maxine. Dinig ko pang tinawag siya ni Baste, pero tuloy-tuloy na itong lumabas ng silid. Inalalayan ko nang maupo si Mami sa sofa. Binigyan ko siya ng isang basong tubig. Ang aking biyanan na lalaki ay nasa pintuan. Nakapamewang at pinakakalma din ang kanyang sarili. Ano pong ginagawa niyo rito, Mami? Tanong ko kay Mami. May nakapagsabi sa amin tungkol sa pagpunta-punta ni Maxine dito. At hindi ka man lang pumalag. Sana naman nagsabi ka rin sa akin. Umiiyak niyang sambit. Mas lalo pa akong naiyak dahil sa pinapakitang malasakit at pagmamahal sa akin ng aking in-laws. Niyakap ko na lang siya. At ikaw, Baste, I don't even know you anymore. Baling naman niya sa kanyang anak. Kung hindi niyo sana ako pinilit na ipakasal sa kanya, hindi... Shut up! Hindi mo alam ang pinagsasasabi mo, Baste. Hindi mo alam. Nanginginig ang katawan ni Mami. Umuwi ka na lang po siguro, Mami. Magpahinga ka muna, baka mapano kay. Kumalma ka na po. How can you be so calm, Iha? Niyakap niya akong muli. Kay Dino ka na lang sana namin noon ipinakasal. Sabi pa niya.
Si Dino ay pamangkin nila. Anak ng panganay na kapatid ng aking father-in-law. Mabait yon at masiyahin. Hindi gaya ni Basti na akala mo'y palaging galit. Pero si Basti ang mahal ko. Pero kung hindi nangyari yung nangyari ng gabing yon, baka nga inireto ako nila mami kay Dino. Sa kabila ng nangyari kagabi, ay inasikaso ko pa rin si Basti. Pinakain ko siya at tinulungang magbihis. May go signal na ang doktor na pwede na siyang umuwi, kaya hinihintay na lang namin na masettle ang bills niya. Nakaupo ako sa sofa, habang si Basti naman ay nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang kapatid ay nasa hamba ng pinto at tila ba nakikipagparamdaman sa amin. Pansin kong paninitig ni Basti sa akin, pero ni minsan hindi ko siya sinulyapan. Let's go! Ayan ni Mami. Hawak niya ng resibo at ilang reseta ng take-home medicine ni Basti. Sa kanyang likod ay may nakasunod na nurse na may tulak-tulak na wheelchair. Sa bahay na lang kayo umuwi habang nagpapahinga kayo, sabi ni Mami. Hindi ako sumagot at hinintay ko si Basti na magreklamo. Pero tanging buntong hininga lang ang sagot niya. Inalalayan siyang sumakay sa wheelchair ng kanyang kapatid. Nauna na siyang lumabas ng pinto habang itinutulak ng kanyang kapatid ang wheelchair. Pilit akong initian ni Mami. Inakbayan niya ako at iginiya palabas. Hindi pa rin ako nagsasalita dahil sobrang dami kong iniisip. Sila Mami at Daddy naman ay pansin kong madalas nilang pagsulyap sa isa't isa. Sa guest room na lang kayong mag-asawa. Kailangang magpaaraw ni Basti sa umaga. Kahit mahihirapan siya kung sasilid niya sa taas kayo matutulog na mag-asawa. Sabi ng kanyang ina pagdating sa kanilang bahay. Walang nagsalita sa amin ni Basti. Ang lalim ng iniisip niya at mula kanina, wala siyang sinabi na ni isang salita. Mas mabuti na siguro yun, kesa ikasasakit lang naman ng mga taong nasa paligid niyang sasabihin niya. Sumunod ako sa kanya sa guest room. Tinulungan siya ng nurse na lalaki na makahiga sa kama. Kinuhanan siya ng kanyang mga magulang ng personal nurse upang hindi ako mahirapan sa pag-aasikaso sa kanya. Sa ngayon, hindi ko alam kung hihintayin ko pa ba na gumaling siya na gaya ng orihinal na plano ko. O, aalis na lang ako. Naupo ako sa sofa. Ipinikit ko ang aking mga mata upang makapag-isip ng maayos dahil gulong-gulo na talaga ang isipan ko. Bumuntong hininga ako at nang magmulat ng mga mata, nakita ko na nakatuon na ang mga mata sa akin ni Basti. Sinalubong ko naman ang mariin niyang titig. Hayaan mo akong maging asawa sa'yo sa loob ng 1 buwan, Basti. Sabi ko habang seryosong nakatingin sa kanya. Umawang ang kanyang labi pero hindi agad nakapagsalita. Kinunot niya ang kanyang noo. What do you mean? Ngumiti lang ako. Hayaan mo akong maging asawa mo. At kung hindi mo talaga ako magawang mahalin sa loob ng 1 buwan, aalis na ako. At hindi na ako kailanman magpapakita sa'yo. Nakangiti kong saad, kahit na parang binabarena ang aking puso. Kumunot palalo ang kanyang noo. Bahagya ding gumalaw ang kanyang panga. Maging ako ay nalito tuloy sa kanyang reaksyon. Ngumiti ako. Magiging malaya ka na after 1 month. Pwede mo nang pakasalan ng babaeng mahal mo. Tumayo ako. Mag-dial ka na lang sa telepono kung may kailangan ka. Bilin ko sa kanya dahil para akong sinasakal. Lumabas muna ako saglit sa guest room upang makahinga. Nagpunta ako sa hardin para makapagpahangin. Namumukadkad na ang mga tanim na bulaklak ni Mommy, kaya nalibang akong pagmasdan ng mga ito. Kinalat ko ang paningin ko sa buong paligid hanggang sa labas ng mansyon. Mamimiss ko ang bahay na ito. Ang pamilyang nagsilbing pangalawang pamilya ko. Ang naging tahanan ko ng ilang taon. Anong gusto mong kainin? Tanong ko kay Basti nang magising siya ng hapon. Naglapag ako ng 1 basong tubig sa maliit na lamesita sa gilid ng kama dahil iinom siya ng gamot. Pero kailangan munang may laman ang tiyan niya bago siya uminom ng gamot. Paano kung after 1 month? Hindi niya tinapos ang kanyang sinasabi. Nagkatinginan kami. I'll leave. Sagot ko. Sakaling hindi mo pa rin ako magawang mahalin, aalis na ako. Sapat na sa akin na hayaan mo akong maging asawa mo sa loob ng 1 buwan.
Hayaan mo kung gampanan ko ang pagiging asawa ko sa'yo. At ganun ka rin sa akin. Be a husband to me. Kahit na sa maiksing panahon lang. Habang sinasabi ko ito, parang pinipilipit ang aking puso. Okay, maiksi niyang sagot. Salamat. Ngumiti ako. Iwinaksi ko mga negatibong bagay na bumabagabag sa aking isipan. Gusto kong mapuno ng masasayang alaala ang huli naming pagsasama. Hindi maganda kung magdadrama na naman ako. Ayokong kaawaan niya ako. Ayokong mairita siya sa pag-iyak-iyak ko. Nakakapagod na rin magdrama eh. Nakakapagod ng umiyak. Gusto mo ba ng sopas? Nagluto ang cook. Okay, mamayang gabi gusto ko ng chop suey. Napangiti ako. Chop suey ang una kong niluto noon nang mapadpad ako sa pamamahay nila. Sabi nila mami at daddy, masarap daw ako magluto ng chop suey. Kukunin ko na lang muna yung pagkain mo sa kusina. Iutos mo na lang sa mga maid. Pigil niya sa akin. Samahan mo akong manood ng basketball game. Hindi naman ako mahilig sa basketball. Pero dahil siya naman ang kasama kong manood, siyak na mag-e-enjoy ako. Habang nanonood, sinusubuan ko siya. Akala mo bata dahil gusto pa talaga niyang subuan ko siya. Hindi naman ako nagrereklamo. Natutuwa pa nga ako na hinahayaan niyang subuan ko siya ng pagkain. Pakiramdam ko tuloy, tunay na kaming mag-asawa. Bakit hindi ka kumakain? Tanong niya. Isang mangkok lang hiningi ko sa maid dahil siya lang naman ang kakain. Mamaya na, kakain ako sa kusina. Sagot ko't muling inuma ang kutsara sa kanyang bibig. Kinuha niya ang kutsara na hawak ko. Nilagyan niya ito ng soup at ako naman ang sinubuan niya. Hindi ko inaasahan ang kanyang gesture kaya't hindi ako agad nakagalaw. Say Anya. Kinagat kong ibaba kong labi bago ko ibinuka ang aking bibig. Ngumiti siya. Muli niya akong sinubuan. Ano ba yan? Reklamo niya. Sinubuan ka na nga, kalat mo pa rin kumain. Pinunasan niya ang gilid ng aking labi. Nang mapansin ang pamumula ng aking mukha, napangisi siya. Sinubuan niya ako hanggang sa maubos ang tira niyang sopa sa mangkok. Binigay ko na rin sa kanya ang kanyang gamot upang mainom niya. At ang matapos ang kanyang pinanonood, nagsabi siya na iidlip muna siya. Iniwan ko na rin muna siya para mailabas ko ang aming pinagkainan. Nakangiti akong nagtungo sa kusina. Hindi talaga ako makapaniwala sa kanyang ginawa kanina. Nakakapanibago rin ang pakikitungo niya sa akin. Nang mailapag ko sa singkang tray, nakapako ang aking dibdib. Kanina pang malakas ang kalabog. Huminga ako ng malalim. Napasubo ata ako sa aking hiniling sa kanya. Baka mas lalo lang akong mahirapang umalis kapag kailangan ko ng umalis. Kumuha ako ng unan at kumot sa kabinet bago naglakad papuntang sofa. Bakit sa sofa ka matutulog? Tanong ni Baste na nakapagpatigil sa akin. San ba dapat? Tanong ko naman. Sa sofa naman talaga ako natutulog kahit sa bahay mo. Hindi ba tayo nagtatabi sa kama? Inosente niyang tanong. Kamonte ko nang makalimutan na may amnesia nga pala siya. Hindi. Pinilit kong ngumiti. Natigilan siya pero nanatili lang siyang nakatitig sa akin. So, Bumuntong hininga siya. The bed is huge. Kakasya naman tayo. Pwede ka dito sa gilid kung hindi ka komportabling katabi ako. Ngumuso siya sabay iwas ng tingin. Wow ha, ako pa talagang hindi komportable na katabi siya. Litong-lito na rin tuloy ako sa setup naming dalawa. Ano ba tong kinakaharap kong sitwasyon? Pakiramdam ko tuloy, mas pinalala akong sitwasyon ko. Why am I staying? Gusto ko ba talagang magstay pa ng isang buwan? Para lang magpakaasawa sa kanya. At sa bandang huli, masasaktan lang din naman. Tumikhim siya nang hindi ako kumilos. Akala ko ba? Oo na, sige na. Umusod ka na rin sa dulo. Napipilitang saad ko. Hindi talaga ako sanay na makatabi siya. Kahit pa asawa ko siya. Dahil hindi naman ganito ang setup namin dati. Umusad naman siya pero konti lang. Nahiga na rin ako pero sa gilid lang talaga. Nakatihaya ako at akala mo, isang bangkay. Dahil halos hindi na ako humihinga habang nakahiga.
Tumagilid ako patalikod sa kanya. Pero nang mangawit ako, muli akong bumaling sa kabila. Napasinghap ako dahil nakaharap pala siya sa gawi ko. Dilat ang mga mata at talagang walang kurap na nakatingin sa akin. Nanuyo ang aking lalamunan at naging balisa. Tumihaya ulit ako at inayos ang kumot sa aking katawan. Mahal mo ba ako? Nanigas ako sa tanong niya. Hindi ko alam kung sasagutin ko ba ang kanyang katanungan o kung sasabihin ko bang totoo o magsisinungaling na lang ako. Pero pinili ko ang huli. Hindi. Nauutal kong sagot. Sinungaling. Umirap ako. Nagtanong ka pa. Bakit ba kasi niya tinatanong yun? May amnesia lang ako pero hindi ako bulag. May pakiramdam din ako. Natawa ko. Bago yan ah. Nakakapanibago na talaga siya. May mata ka pero bulag ka sa mga bagay patungkol sa akin. May pakiramdam ka pero wala ka namang pakialam sa feelings ko. Sabi ko habang nakatingin sa kisame. Leia. Sorry, bawi ko. Pinilit kong tumawa. Hindi ako dapat nagdadrama at nanunumbat. Kaso hindi ko mapigilan. Matulog ka na. Dapat maaga kang natutulog para gumaling ka na. Okay, good night. Good night, Baste. Tumalikod na ako at nagtalokbong. Ang lakas ng aircon. Mainit ang kanyang katawan at ako naman ay ginaw na ginaw. Inaantok pa ako pero nagising ang aking diwa nang maramdaman ko na tila naging matigas ang aking una na yakap-yakap. Namilog ang aking mga mata nang mapagtanto ko na hindi ito unan. Kung hindi katawan ni Baste. Magkaharap kami sa isa't isa at ang aming mga bisig ay nakayakap sa katawan ng isa't isa. Nagiinit ang aking pisngi. Mariin pa akong napapikit at halos pigilan ko ang paghinga habang dahang-dahang tinatanggal ang kamay niyang nakayakap sa akin. Pero muli niyang ipinatong ang kanyang braso sa aking tiyan. Nakakainis naman. Hinigpitan pa niya. Muli kong sinubukang kalasin pero niyakap lang tuloy niya ako. Hindi ko alam kung tulog bang lalaking to o nagtutulog-tulugan lang. Pero sa ganoong posisyon, naging komportable ako at hindi ko namalayan na muli akong ginupo ng antok. Mag-isa na lang ako sa kama nang muli akong nagising. Agad akong bumangon upang hanapin si Baste. Nagpunta ako sa banyo pero wala siya doon. 8:00 pasado na ng umaga, kaya marahil pinapaarawan na siya ng kanyang nurse. Naligo na muna ako bago lumabas ng silid. Good morning, ma'am. Sa garden daw po kayo mag-aalmusal. Sabi ng isa sa mga maid. Good morning din po. Sumunod na ako sa garden. Nakaupo na sila sa harap ng maliit na metal na table. Good morning. Bati ko sa kanila. Napatingin silang lahat sa akin, pati na si Baste. Mukhang maaga rin siyang naligo dahil medyo basa pa ang kanyang buhok. Titig na titig naman siya sa akin. Naalala ko tuloy ang nakagisnan kong ayos namin sa higaan kanina. Ramdam ko tuloy ang pag-iinit ng aking pisngi. Napansin ko ang pagngisi niya sa akin kaya't agad akong nag-iwas ng tingin. Tumikhim si Daddy. At si Mami naman ay napataas ng kilay habang papalit-palit ang tingin niya sa akin at kay Baste. Matuli na lumipas sa mga araw. Munti ko nang makalimutan kung anong totoong status ng relasyon namin ni Baste. 1 linggo na lang pala, matatapos na ang 1 buwan. Baka bumalik na rin siya sa trabaho niya next week. At ako? Aalis na ako. Kahit papano, babaunin ko na ang masasayang alaala namin. Naranasan kong maging asawa niya. Masaya na ako doon. Magkatabi kaming natulog ni Baste. Maghapon na rin kaming magkasama na halos hindi mapaghiwalay. Malaya ko na rin siyang mayakap. Nagigising ako na siyang katabi at natutulog na siya pa rin ang aking katabi. Sobrang sarap sa pakiramdam. Parang ayaw ko na sanang matapos pero alam ko namang temporary lang ang lahat ng to. May usapan kami ni Baste na aalis ako para malaya niyang pakasalan ang babaeng totoong mahal niya. Si Maxine. Kamunti ko na siyang makalimutan dahil ilang linggo rin akong masaya at payapa sa sitwasyon namin ni Baste. Pero ngayon, heto siya. Ang lakas talaga ng loob niyang magpunta rito sa bahay ng mga in-laws ko. May regalo kami sa inyo.
Excited na balita sa amin nila mommy habang kumakain kami ng almusal. Nilapag niya sa mesa yung 2 plane ticket na dinukot niya mula sa kanyang bulsa. Trip to Bali. Mag-abroad muna kayo. Mag-honeymoon. Tukso ni mommy. Pulang-pula na ang mukha ko dahil sa hiya. Alam nila kung anong totoong estado namin ni Baste. Aware din sila na walang nangyayari sa amin kahit pa mag-asawa kami. Saka aalis na ako pagkatapos ng 1 linggo. Bago pa ako makapagsalita, naunahan na ako ni Baste. Bali is great. Sinulipan niya ako. Ano bang ibig niyang sabihin? Tumili naman sa tuwa si mommy. Mamayang gabi ng flight niyo, ha? Ha? Okay. Casual namang sagot ni Baste. Sure ba siya? Nakaramdam tuloy ako ng pagdududa. Ayaw mo ba? Tanong niya nang mapansing tulala lang ako. Mukha naman siyang masaya, hindi ba? Gusto mo ba? Alanganin ko namang tanong. Yeah, let's go. Tumangu-tango ako. O sige, mag-iimpake ako ng mga gamit natin. Happy? Ngiti at tango ang sagot ko sa tanong ni Baste. Pangalawang gabi na namin dito sa Bali. Sobrang saya ko mula pa nang umalis kami ng Pinas. Dahil kahit nang nasa biyahe kami papunta rito ay panay na ang paglalambing sa akin ni Baste. Nakakapanibago ngunit nag-uumapaw naman ang saya ng aking puso. Pinanood namin ang pagsikat ng araw at ang paglubog ng araw dito sa aming balcony. Nagulat ako nang yakapin niya ako. Hindi na ako nasanay-sanay sa ipinapakita niyang ito. Paano naman kasi? Nandito kami sa isa sa mga pinaka-romantic place dito sa mundo. Getaway ito ng mga couple at puntahan ng mga honeymooners. Hindi naman siguro yun naiisip ni Baste ano? Baka ako lang itong marumi ang isip at nang bibigyan ng mali siya sa lahat. Baste! Hinalik-halikan niya ang tenga ko. Napapikit ako at ramdam ko ng matinding kiliti na dumadaloy sa aking katawan dahil sa kanyang ginagawa. Sa kwarto tayo. Bulong niya bago niya ako binuhat. Bakit? Anong gagawin natin sa kwarto? Humalakhak naman siya. Ano pa ba? Di yung ginagawa ng mag-asawa. Ha? Hindi naman kami normal na mag-asawa eh. Namalayan ko na lang ang aking sarili na nakahiga sa malambot na kama. Pinapaliguan ang halik ni Baste. Sobrang sarap sa pakiramdam. Pakiramdam ko ay isa akong Diyosa na sinasamba niya sa kanyang ginagawa. Ginawa nga namin yung ginagawa ng mag-asawa. Paulit-ulit niya akong inangkin. Wala siyang kapaguran. Para bang sabik na sabik siya na ang kinin ako. Sa mga natitirang araw namin dito sa Bali, halos hindi na kami nakapamasyal at nakalabas ng aming villa. Walang kasawaan si Baste sa pag-angkin sa akin. Ito na yata ang pinakamasayang mga araw sa buhay ko. Kamusta ang honeymoon? Masayang masaya rin ang mga in-laws ko nang dumating kami. Mukhang hindi man lang kayo umitim. Hindi nyo ba na-enjoy ang dagat? Nanunukso ang kanilang mga mukha. Mukhang nagkulong lang sila sa villa. Tukso naman ang sister-in-law ko. Hindi na ako nakasagot sa labis na hiya. Pulang-pula na rin ang aking mukha. Tumawa lang naman si Baste sa bayakap sa akin. Nang makauwi kami, hindi nagbago ang pagiging sweet ni Basti sa akin. I also lost track of time. Tapos na yung usapan namin na 1 buwan pero wala na rin kasi siyang sinasabi. Tabi pa rin kaming matulog. May nangyayari na rin sa amin gabi-gabi. Good morning, love. Bati niya sa akin sabay halik sa aking pisngi at sa aking labi. Basti, kagigising ko lang. Hindi pa nga ako nagmumumuga toothbrush. Reklamo ko. Oh, ano naman? Mabango ang hininga mo eh. Mabango din pati yung... Nanlaki ang aking mga mata. Ikaw ha? Nakatatlo ka na kagabi. Nakanguso kong saad habang namumula ang aking pisngi. Hindi pa rin ako masanay-sanay. Hindi ko alam kung kailan ako masasanay. Humalakhak naman siya. Baisa ngayong umaga. Hirit pa niya. Baste! Saway ko naman sa kanya. Pumasok ka na nga sa work mo.
Nilingon ko ang digital clock sa gilid at nakita ko na 7:30 na pala ng umaga. Tinanghali ako ng gising. Okay, mamaya Sagot naman niya habang nagtataas baba ang kanyang kilay. Natatawa lamang ako. Ikaw talaga. O sige na. Pagpayag ko naman. Namumula pa ang aking pisngi. Ihatid mo ko hanggang sa baba. Request niya. Sobrang clingy naman ng asawa ko pero sige na nga. Gustong gusto ko yung ganito siya. Mag-ingat ka sa work mo ha. Bilin ko habang inaayos ang kanyang necktie. Yes, love. Magpahinga ka lang buong maghapon dahil papagurin ulit kita mamayang gabi. Humagikik ako. Baste! Saway ko dahil hinalikan niya ako at may pagpisil pa sa aking pangupo. Ang harot talaga? Sige na nga, umalis ka na. Sabi ko sabay tulak sa kanya. Mamimiss kita. Sabi niya habang hindi ako mabitaw-bitawan. Ako rin. Pero kailangan mong mag-work. Sabi ko naman. Para sa future natin. Ngumisi siya. Yeah, para sa future natin. Ang saya-saya ko tuloy buong maghapon. Hindi na ako makapaghintay pa para sa mga susunod na araw na pagsasamahan namin ni Baste. Umalis ako bandang tanghali dahil tumawag yung classmate ko ng college. Nakikipagkita sa akin dahil nalaman niya yung tungkol sa mga part-time jobs ko online. Kasama pala niya yung iba pa naming mga kaklase kaya yun, inabot ng ilang oras ang tsikahan. Nang sumapit na ang 6, nagpa siya na ako magpaalam dahil baka nasa bahay na si Baste o kaya pauwi na. Pero nang i-check ko ang phone ko, wala man lang siyang message. Siguro nasubsob na siya sa kanyang work. Dumaan muna ako sa mall upang bumili ng mga lingerie. Nag-init ang aking pisngi sa aking iniisip. Plano ko sana siyang ayain na mag-weekend sa Palawan. Pagkatapos kong bayaran ng mga pinamili ko, nagpa siya na akong umuwi. Wala pa ring message si Baste. Pauwi na kaya siya? Palabas na ako ng mall nang maalala kong mag-take out ng dessert sa favorite restaurant nila Daddy at Mommy. Tiyak na matutuwa si Mommy. Habang naghihintay ako sa aking take-out, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Hindi ko malaman kung bakit bigla na lang akong nakaramdam sa aking dibdib. Kaya nang iabot sa akin ng waiter ang take-out ko, agad na akong umalis para makauwi na. Kaso, nakatanggap ako ng tawag galing kay Sanya. O Sanya, napatawag ka? Yes girl. Alam kong masaya ka ngayon. Napangiti ako. Yes, Sanya. Maayos na kasi yung pagsasama namin ni Baste Tingin ko this time, magiging okay na yung lahat. Dinig kong pagbuntong hininga niya na parabang hindi siya masaya para sa akin. We're friends. Bakit kaya siya ganito? Leia, ano kasi? Ano? Tanong ko naman. Nag-chat kasi yung kaibigan ko. Nakita raw niya si Baste. Ha? Saan? Ngayon ba? Oo, ngayon. Ngayon lang. Kaya nga ako tumawag sa'yo ngayon Oh? Tumindi ang kaba sa aking dibdib. Ito kaya ang dahilan kung bakit kanina pa akong kinakabahan? Nanghihina ako at halos mahirapan na rin ako sa paghinga. Kasama niya si Maxine sa isang restaurant sa mall. Pumikit ako. Naiiyak. Pinilit kong pakalmahin ang aking sarili kaso nanginginig na ang katawan ko. Saang mall? Saang restaurant? Iyong sa Makati? I think I know that restaurant. Nandito ako ngayon sa mall dito sa Makati. Nandito yung favorite restaurant nila Maxine at Baste kung saan sila dati madalas mag-date at mag-celebrate ng monthsary nila. Sige, Sanya. Bye. Nagmamadali akong naglakad papunta sa restaurant kung nasaan sila Baste at Maxine ngayon. Namutla ang manager ng restaurant nang makita niya ako. Kilala ako ng manager. Ilang beses na kaming kumakain dito na buong pamilya. Sa itsura ng manager, doon pa lang, na-confirm ko na nandito nga si Baste. Nangangatog ang buong katawan ko at halos wala akong lakas na humakbang pa. Kaya mo to, Leia. Kaya mo to.
Huminga ako ng malalim bago dahang-dahang humakbang papunta sa mga VIP rooms. "Where's my husband?" Tanong ko. Kahit kabado, wala siyang nagawa kung hindi ang samahan ako. Kilala niya ang mga in-laws ko. Kilala ng mga ito ang may-ari nitong restaurant. Hindi ko alam kung kaya ko bang kumprontahin ang dalawa. Pero pinuntahan ko pa rin sila sa room na kinaroroonan nila. Pero yun nga lang, naduwag ako. Hindi ko binuksan ang pinto. Sumilip lang ako sa may maliit na awang. At nang makita kong naghahalikan na dalawang tao, tuluyan nang gumuho ang mundo ko at nadurog ang aking puso. Ngunit isang bagay ang naging buo. Iyon ay mapasya kong umalis at lumayo na sa buhay ng aking asawa. Akala ko talaga okay na eh. Wala na rin naman akong balita kay Maxine. Hindi na rin nababanggit ni Baste. Wala na silang komunikasyon. Just so I thought. Akala ko okay na kami. Akala ko he's giving our marriage a chance. Hindi pala. Years later. Dito lang kayo ni Ate Lucia, okay? Bilin ko sa aking anak. Yes, nagkaanak kami ni Baste at hindi niya yun alam. Pagkatapos ng nasaksihan ko sa restaurant ng gabing yun, hindi na ako umuwi pa sa bahay ng mga in-laws ko. Hindi ko na kinuha yung mga gamit ko. Kinupkup naman ako ni Sanya sa isla nila ng kanyang asawa. Nang maipanganak ko si Angel, nagsimula akong tumanggap ng mga work online hanggang sa magkaroon ako ng mga big time clients. Nandito kami ngayon sa Manila dahil may kikitain akong mga clients. Sinama ko si Angel, ang aking anak, dahil ayaw niyang magpaiwan. Sinama ko na lang din si Lucia para may magbabantay sa kanya. Okay po, Mami. Pinanggigilan kong halikan ng kanyang matambok at mapulang pisngi. Ang cute talaga ng aking anak. Mami, kailan po natin pupuntahan ang daddy ko? Napangiwi ako sa tanong niya. Last year, nagsimula na siyang magtanong tungkol sa daddy niya. Sinabi ko na lang na nasa abroad. Nasa abroad pa si daddy anak eh. Pero 'di ba may house sila dito sa Manila? Yes, kaso nasa US nga siya. Ang lolo't lola ko po. Nasa US din sila anak. Ang tito at tita ko po. Mga cousins ko din. Bumuntong hininga ko. Nasa abroad po silang lahat? Tumango ako. Ngumuso naman siya. Nakasimangot na. Bakit parang ayaw nila akong makita? Sana sinabi mo po sa kanila na nandito tayo sa Manila. Busy po sila. Hayaan mo after ng meeting ni Mami, magmumall tayo. Okay ba yon? Kiniliti ko siya parang ngumiti na siya. Humagikhik naman siya. Okay, Mami. Binilinan ko si Lucia na pumunta na lang sila ng mall kapag malapit nang matapos ang meeting ko. Makulit pa man din si Angel. I'm sure wala yung ibang gagawin kung hindi kulitin siya na puntahan na ako. 30 minutes bago matapos ang meeting ko, nasa mall na raw sila Angel at Lucia. Maglalaro daw muna sila sa Tom's World. Doon ko na sila pupuntahan after ng meeting ko. Palabas na ako ng restaurant nang makatanggap ako ng tawag mula kay Lucia. Oh, be, papunta na ako dyan. Sabi ko dahil mukhang nangungulit na naman si Angel. Be. Nagsimula na siyang umiyak. Wala akong maintindihan sa kanyang sinasabi. But one thing is for sure, naiwala niya ang anak ko. Angel, oh my goodness. Papunta na ako dyan. Nanginginig ang katawan ko ngunit mabibilis ang bawat hakbang ko upang makarating agad sa mall. Lucia! Bebe! Nagsisimula nang magpaliwanag si Lucia. Nagbanyo lang daw sila kanina. Ang sabi ko, hintayin niya ako bago kami pumunta sa palaruan. Pero pagkatapos kong umihi, wala na siya. Inabot kami ng ilang oras sa paghahanap. Nagpatulong na rin kami sa admin at sa security ng buong mall. May ilang video sa mall na nakuhanan si Angel na naglalakad na mag-isa. Ngunit hindi na nakita kung saan ito pumasok o kung lumabas ba ito ng mall. Suot ba niya yung ID niya?
Nandun sa backpack niya, be. Pati yung picture ng daddy niya, pati yung daddy unan niya. Unan na may mukha ni Baste. Nang magsimula na siyang magtanong tungkol sa daddy niya, ipinakita ko ang picture ni Baste. Yung daddy unan, regalo sa kanya yun ni Sanya. Wala ako sa aking sarili. Magdidilim na pero hindi pa rin namin nahahanap si Angel. Hinang-hina na ako ngunit hindi pwedeng tumigil sa paghahanap sa aking anak. Be, umuwi na muna tayo sa kondo. Aya ni Lucia. Ayaw ko pa sanang umuwi kaso pasara na ang mall. 10:00 na ng gabi. Diyos ko, ang anak ko. Asan na kaya siya? Baka mamaya may nakakuha na pala sa kanya. Hindi ko kakayanin kung may mangyaring masama sa kanya. Kapag hindi namin agad siya nahanap, tiyak na mababaliw ako. Nagpunta na ako sa malapit na police station. Tatawagan daw nila ako. I-check daw nila ang ilang mga CCTV sa malapit sa mall. Be, may tumatawag! Tarantang sambit ni Lucia. Nakatulala ako kaya't hindi ko agad napansin ang cellphone ko na nagre-ring. Unknown number. Baka si Angel na to. Hello? May I speak to Angel's mom? Para akong mahihimatay nang mabusesan ko ang baritonong boses sa kabilang linya. Si Baste. Yes? Tumikim ako. This is Angel's mom. She's with us. Sinabi niyang address niya. Hindi ko man gaanong naiintindihan pero alam kong sa address sa mga magulang niya ang kanyang binabanggit. Nandun si Angel. At kung paano ko siya pupuntahan doon, iyon ang hindi ko alam. Hindi pa ako ready para dito. Ano bang ginawa mo, anak? Tumayo ako at kinuha ko ang aking bag. Tara, puntahan na natin si Angel. Wala akong magagawa kung hindi harapin ang taong ayaw ko pa sanang makita. Kamusta kaya si Angel doon? Nandun kaya si Maxine? Sana naman pinakitunguhan niya ng maayos ang aking anak. Ayokong masasaktan ng damdamin ni Angel. Ito mismong dahilan kung bakit ayoko pa sanang magkakilala sila. Wala siyang kaalam-alam sa mga nangyari. Hindi niya alam na meron ng ibang pamilya ang kanyang daddy. Hindi ko po kasi pwedeng sabihin sa kanya dahil masyado pa siyang bata. Hindi pa niya ito maiintindihan. Nag-book agad ako ng Grab. In less than 30 minutes, nakarating ako sa mansyon ng mga Garcia. Ganun pa rin ang mansyon. Walang binago. Katulad pa rin to ng dati. Kabadong-kabado akong bumaba ng sasakyan. Bukas ang main door ng bahay na para bang inaasahan nilang may darating. Kaya't hinayaan nilang nakabukas to. Pagtapa ko sa loob ng malawak na receiving area ng bahay, dinig ko agad ang matinis na boses ni Angel. My name is Angel Costales. Binago kong apelido naming mag-ina. I am 5 years old. Magsi 6 years old ako next month. Wiling-wili sa kanyang lolo't lola niya. Ganon din ang kanyang tito at tita. May mga bata din sa bahay, mga pinsan niya. Si Basti ay parang wala sa sarili habang nakatitig sa kanyang anak na bibong-bibo. My mother's name is Angel. Tawag ko sa aking anak. Nag-angat ng mukha si Angel. Ang buong mag-anak ay napatingin din sa gawi ko. Mommy! Mommy! Tumakbo siya palapit sa akin. Lumuhod naman ako at mahigpit siyang niyakap. Anak, alalang-alala sa'yo si Mommy. I'm sorry, Mommy. Nakita ko kasi si Daddy kanina sa mall, kaya sinundan ko. Kaso nakasakay siya sa car niya. Tapos nakita ko si lolo ko kaya sumama ako sa kanya. Sinabi ko na anak ako ni Daddy. Ayaw pa nga niyang maniwala na anak ako ni Sebastian Garcia eh. Sinabi ko na mami ko si Leia Corazon. Ngumuso siya. I can imagine her face while explaining to his lolo earlier. Baka nakasimangot na siya kanina dahil ayaw siyang paniwalaan. I showed him my pillow po. And then, he believed me. Nanlalaki ang mga mata na kanakwento niya. I told him to bring me to my daddy. Hinilot ko ang aking ulo. See, Mommy? Nasa Pilipinas na sila. Nakabalik na po sila sa Pilipinas. Pati si daddy ko nasa Pilipinas na rin.
Natutuwang kwento niya. Kinagat ko ang aking labi at halos hindi ako makatingin sa buong pamilya na nakatuon na ngayon ang tingin sa amin. Marahan akong tumayo at humarap sa kanila. Hindi ko alam ang sasabihin ko kaya't nagkasya na lang ako na batiin sila. Hello po, kamusta po kayo? Tinignan ko si Mommy na ngayon ay dahang-dahang naglalakad palapit sa akin. Umiiyak siya. At nang makalapit siya, niyakap niya ako ng napakahigpit. Oh, Leia! Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala sa'yo. Araw-araw kitang iniisip. Araw-araw kong pinapanalangin na sana'y magbalik ka na. Tuluyan nang bumuho sa mga luha ko. I'm sorry po, Mommy. I'm sorry po kung pinag-alala kita. Lumapit din si Daddy. Sina ate at kuya at nakiyakap na rin sa akin. Napahagulgul ako. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal nila sa akin. Nang bumitaw sila sa akin, napatingin ako kay Baste. Nakatayo na siya ngayon habang nakatingin sa akin. Ang dalawang kamay ay nakasuksok sa magkabilang bulsa ng suot niyang slacks. Pinilit kong ngumiti. Hi. Bati ko out of awkwardness. Nagsalubong ang kanyang mga kilay, kaya't mas lalo akong nailang. Nag-iwas na lang ako ng tingin. Kumain ka na ba? Hinihintay ka naming dumating para sabay-sabay na tayong kumain. Sabi ni Mommy. Nahihiyaman ako pero wala akong magawa kung hindi ang paunlakan ng aking ex-in-laws. Nauna na nga rin si Angel na magpunta sa dining. Ang dami kong gutom, Mommy. Halos tumirik ang kanyang mga mata. Ang arte naman ng batang to. Katabi ko siya. Sa gilid naman niya ang kanyang daddy na hanggang ngayon ay tahimik pa rin. Pinagsando ko si Angel ng ulam. Daddy, why are you not eating yet? Tanong niya sa kanyang ama. Napatingin ako kay Baste. Hindi pa siya kumikilos para maglagay ng pagkain sa kanyang plato. Nakatingin siya sa kanyang anak. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa kanyang isipan ngayon. Susubuan na lang kita, Daddy. Ngumiti si Baste. Natuwa rin ang buong mag-anak. Ang sweet naman ng baby namin. Hinaplos niya ang buhok ng malambing na bata. Sinubuan niya ang kanyang ama. Pinunasan din ni Angel ang dumikit na sauce sa gilid ng labi ng daddy niya. Masarap ba, Daddy? Tanong niya sa ama. Yes, masarap. Ngumiti si Angel at pinilig pa ang kanyang ulo. Masarap din po magluto ang mami ko. Ngumiti ako pero hindi na tumingin sa kanila. Napansin ko kasi na napasulyap si Basti sa akin. Kumain ka na anak, sige na. Utos ko. Opo, Mami. Ay, gusto ko rin po ng ganyang ulam, Lolo. O sige, lalagyan ko ang plato mo. Mabilis na kumilos si Baste. Ang ingay ni Angel habang kumakain. Panay puri niya sa mga ulam. Gusto ko rin yan, ice cream. Mommy, can I eat ice cream please? O sige anak, pero konti lang, okay? Naiinggit siya sa kanyang pinsan. Hindi ko na kasi siya pinag-ice cream sa gabi. Dahil nung minsang pinakain namin siya ni Sanya ng ice cream sa gabi, gumising siyang may ubo kinaumagahan. Pagkatapos namin kumain, hindi ko alam kung paano ako magsasabi na uuwi na kami at babalik sa hotel ni Angel. Wiling-wili siya rito. Hindi ko rin alam kung gusto pa ba niyang umuwi. Parang nawala na sa isip niya na hindi naman kami rito nag-i-stay. San ba kayo nakatira all these years, anak? Tanong ni Mommy. Nagpapababa na kami ng kinain. Nasa sala na ulit kami. Si Angel ay nakikipaglaro sa kanyang mga pinsan. Hindi agad ako nakasagot. We are living in an island. Si Angel ang sumagot. Kinukumpas pa niya ang kanyang kamay. Sumakay kami ng helicopter, tapos sumakay kami ng bangka. Tapos sumakay kami sa car hanggang sa condo hotel kung saan kami nag-i-stay. Buti na lang at hindi niya alam ang address dahil kung hindi, malamang ay naidaldal na rin niya. Napatingin sa akin si Baste. Kita ko kung papaanong gumalaw ang kanyang panga. Galit ba siya sa akin? Sa akin? Bakit?
Daddy, nakasakay ka na po ba sa helicopter? Tanong naman ni Angel sa ama niya. Tumayo siya at nagpakandong dito. Malambing naman ang ngiti sa labi ni Baste sa anak niyang naglalambing. Yes, baby. We have a chopper and a helipad in one of our towers. Sagot niya na ikinamangha ng kanyang anak. Wow! You're rich, Daddy! Tumawa lang si Baste pero agad ding sumeryoso nang mapansin na nakatingin ako sa kanya. Nagbaba ako ng tingin at pinaglaruan ang aking mga daliri. Si Lucia sa gilid naman ay nakamasid lang. Pero pag alis namin dito, tsak na marami na naman siyang masasabi. Gabi na't inaantok na rin si Angel kaya't naglakas loob na akong magpaalam. Aalis na po kami. Paalam ko gamit ang maliit na boses. Ha? Hindi kayo matutulog dito? Nagtatakang tanong ni Mommy. Tita. Naka-check-in po kami sa kondo. Pwede naman kayo rito. Alok niya pero umiling ako. Mommy, gusto ko pong dito mag-sleep. Alanganin akong tumingin sa aking anak. Si Basti naman ay napatikhim. Kaya't hindi ko tuloy alam kung paano ko sasabihin sa anak ko na kailangan na naming umuwi muna. Tiyak na kailangan na ring umuwi ni Baste sa bahay nila ni Maxine. Bumalik ka na lang dito bukas, anak. Hindi pwedeng dito kami matulog. Ano na lang ang sasabihin ni Maxine? By now, tiyak na hindi pa niya alam at wala pa siyang kaalam-alam sa nangyayari. Baka mamaya bigla siyang sumugod rito. Tiyak na magkakagulo kami kapag sinaktan niya ang anak ko. Pwede naman kayong matulog dito. Kunin na lang natin ang mga gamit niyo sa kondo. Sabi ni Daddy. Napakamot ako ng ulo. Yung mga damit mo, nandun pa sa kabinet. Sabi ni Baste. Parang nalulun ko ang aking dila. Hindi na ako nakapagsalita. You want to sleep here? Malambing na tanong ni Baste sa kanyang anak. Yes, Daddy. I want to sleep beside you. Please, Mommy. Please. Ilang minuto akong nag-isip. Okay, sige. You can sleep here. Pumalakpak na sa tuwa ang aking anak. Napangiti rin si Baste. Hinalikan niya ang pisngi ng anak na karga-karga niya. Yung damit mo, sabi ko habang nag-iisip. Ipadadala ko nilang siguro. May dala akong 3 pares ng damit niya. Sabi ni Lucia. Abat, planado lang. Nilabas niya ang mga damit mula sa kanyang bag. Okay. Kinamot ko ang aking braso. Kinakabahan ako. Mag-night bath ka na muna para makatulog ka na. Okay, Mommy. Inabot niya ang kamay niya sa akin. Mabigat ka na, baby. Si Daddy na lang magbubuhat sa'yo hanggang sa taas, ha? Sabi naman ni Baste. Nauna na itong humakbang patungong hagdan. Nahihiya naman akong ngumiti kila Mamit Daddy at sa kapatid ni Baste. Sumunod na ako sa kanila. Kaso nang mapansin ko na hindi sumunod si Lucia, pinandilatan ko siya. Ay, sasama ba ako? Member na ako ng family? Baliw talaga to. Sobrang awkward. Lalo na nang makapasok kami sa loob ng silid kung saan kami nagsistay noon ni Baste. Kung saan itinuring niya akong isang asawa. Leia, naka-move on ka na. Huwag ka na rin magbalik tanaw pa. May Maxine na siya ngayon. Baka nga naghihintay na rin ang mag-ina niya sa bahay nila. Hinatid ni Basti si Angel hanggang sa loob ng banyo. Saan ka pupunta, Daddy? Tanong naman agad ni Angel na para bang takot iwanan ng kanyang ama. Hihintayin po kita sa labas. Okay, huwag ka nga alis ha. At saan naman po ako pupunta? Tanong naman ni Baste. Baka pumunta ka ulit sa ibang bansa. Wala kaming pamasahe para sumunod ni Mami doon. Malakas ang boses na sagot ni Angel. Nagtaas ng kilay si Baste. Hindi ako pupunta ng ibang bansa. Yan bang sinabi ng mami mo sa'yo? Na iniwan ko kayo at nagpunta ako sa ibang bansa? Seryoso ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Nanlaki naman ang mga mata ko. Hindi naman sumagot si Angel. Nakatingin to sa akin saka ililipat ang mga mata kay Baste. Bakit ka po gagalit sa mami ko? Napasinghap si Baste. No baby, Daddy is not mad at your mom.
Akala ko nagagalit ka eh. Love lang po. Ngumubi ako. Love? Hindi naman ako mahal o minahal ng daddy mo, anak. Kung alam mo lang. Come na baby, maliligo na, okay? Okay po, mami. Habang pinaliliguan si Angel, kinausap ko siya ng maayos. Hindi nagustuhan ni mami ang ginawa mo kanina ah. I know, Mommy. Angel is bad. Sorry po. Nakita ko po kasi si Daddy, kaya hinabol ko po siya. Bumuntong hininga ko at malamlam na pinagmasdan ng aking anak. Masaya ka ba? Nakangiting tanong ko. Yes po. Nakilala ko na si Daddy, si Lolo, si Lola, at si Tito at Tita. Tapos may mga cousins din ako. Ngumiti ako. Mommy is happy too because you're happy. Pagkatapos paliguan, binihisan ko na siya. Nakaligo na rin si Baste. Mukhang ginamit niya ang banyo sa may guest room. Daddy, basahan mo ko ng book. Walang book ng pang-baby si Daddy anak eh. Bukas na lang ha, bibili tayo sa mall. Okay, kwentuhan mo na lang ako about monsters. Monsters? Hindi ka ba natatakot sa mga monsters? Hindi, Daddy. Imagination lang ang monster eh. Nagkwento si Baste. Panay naman ang kontra ni Angel sa kwento niya kaya't napapatawa na lang siya. Ikaw na nga lang magtuloy sa kwento. Si Daddy na lang ang makikinig. Nakaupo lang ako sa gilid habang nakahiga silang dalawa. Nakaunan si Angel sa kanyang mga braso. At pagkatapos ng 30 minuto, nakatulog din siya. Tumayo na ako para makaalis na rin. Bukas ng umaga ko na lang siya susunduin ha. Rumihistro ang gulat sa mukha ni Baste ngunit hindi siya nagsalita. Uuwi na rin muna ako sa kondo. Ngumiti ako at hindi na siya hinintay pa na magsalita. Kaso, laking gulat ko nang mabilis niya akong hilahin. Bumagsak ako sa kanyang katawan. Napairit naman si Lucia. At ilang sandali pa ay nakalabasan ng kwarto ang luka-luka. Mag-usap tayo. Niyakap niya ako ng mahigpit at halos hindi na ako makagalaw. Baste, ano ba? Reklamo ko naman. Baste, bitawan mo ko. Nakaramdam ako ng labis na iritasyon sa pagyakap niya sa akin. Ang kapal ng mukha niya. I missed you. Bulong niya. Napapikit ako. Naalala ko na naman yung nangyari sa nakaraan na pilit kong kinalilimutan. Bitawan mo ko. This time, mas matigas na ang boses ko. Bawal bang yakapin ang asawa ko? Nanlaki ang aking mga mata. Asawa? You mean ex-wife? Bakit? Nag-divorce ba tayo? Wala akong maalala. Nakaramdam ako ng kalituhan, galit at halo-halo na. Matalim ko siyang tinignan. Namumungay naman ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Hinaplos niya ang mukha ko pero tinabig ko ang kamay niya. Aalis na ako. Ayoko. Sagot naman niya. Hindi ako papayag na iwanan mo na naman ako. Yung 6 na taon na mahigit. Hirap na ako. Hirap na hirap. Nagpapatawa ka ba, Baste? Kasi hindi nakakatawa. Baka nga ang saya-saya mo nung umalis ako. Dahil sa wakas, malaya na kayo ni Maxine, hindi ba? Umiling-iling siya. Nang umalis ka, tinangay mo sa iyong puso ko. You're the one that I love. Umiling ako. Hindi. Sinungaling ka. Sinabi mo lang yan para makaisa ka sa akin. Kanina ko pang pinipigilan ang mga luha ko. Sinasabi mo lang yan dahil gusto mong kunin si Angel sa akin. Plano mo lang siyang ilayo sa akin. Kukunin? Ilalayo. Hindi ko gagawin yun. Kayong dalawang gusto ko. I want my wife back. +1 ang baby angel natin. Naiiyak na ako dahil sa pagkalito at galit. Pinunasan naman niya ang magkabilang sulok ng aking mga mata gamit ang kanyang daliri. Shh! Baste, ano ba? Wala na akong amnesia, love. Bumalik ng alaala ko. Bakit niya ba ito sinasabi sa akin? Yung alaala ko bago ako na aksidente. Nagmamadali akong umuwi noon para makausap ka. I just realized how much I love you. Plano kong lumuhod sa harapan mo.
Hihingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang ko. Yung mga lunch na dinadala mo sa opisina, hindi ko yun kinakain. Pero yung last lunch na dinala mo, kinain ko yun. Kaya nabasa ko yung sulat mo para sa akin. Naiiwanan mo na ako. Isipin ko palang naiiwan mo ko, hindi ko na kaya. Narealize ko na mahal kita. It's you who I truly love. Hindi mo lang matanggap siguro na ako ang nakipaghiwalay. Sabi ko naman, nag-iwas ako ng mukha ng tangkain niyang punasan ng mga luha ko. Hindi ko matanggap na iiwan mo ko kung kailan na-realize ko na hindi ko kayang mabuhay kung iiwan mo ko. At paano si Maxine? Nakita ko kayo sa restaurant. You two kissed. That's why you left? Nang hindi man lang ako tinatanong? Bumuntong hininga siya. I'm sorry. Bulong niya. Siya ang humalik sa akin. Tinulak ko siya. Nakipagkita ako sa kanya dahil gusto kong sabihin na kalimutan niya na ako. Hindi pa noon bumabalik ang alaala ko pero alam ko na sa sarili ko na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Hindi dahil sa pressure ng aking mga magulang. Hindi dahil sa kasal tayo. Kung hindi dahil ikaw, Leia. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang gusto ko. Ikaw lang. Napahikbi na ako. Pero hindi mo man lang ako hinanap. Hinanap kita. Nahirapan lang akong hanapin ka pero hinanap kita. I swear. At heto nga. Tumawag kanina yung taong inupahan ko para hanapin ka. At sakto namang tumawag sila daddy at mommy para sabihin may batang nagpakilala na anak ko. Tumawa siya. Halos himatayin ako kanina eh. Parang panaginip lang ang lahat ng to. Mahal mo ba talaga ako? Nakanguso kong tanong. Sobra. Kaya nga hindi ko pinirmahan yung divorce papers natin. All I want is you, Leia. Huwag ka nang umalis, okay? Huwag mo na akong iiwan. Pangako, I'll do everything to make you happy. Hindi ako gagawa ng anumang dahilan para masaktan ka. Hanggang sa pagtanda, pagsisilbihan kita. Totoo ba yan? Tumango siya. Yes, magpakasal ulit tayo. This time sa simbahan na. Hindi na secret way. Dati, akala ko na hindi na magkakatotoo yung pangarap ko mula nung magdalaga ako. Pangarap ko na siya dati pa. Pero yun nga lang meron siyang ibang mahal. Sino bang mag-aakala na yung pangarap kong yun ay magkakatotoo? Sebastian Garcia was so in love with me now. Binigyan niya ako ng magandang marriage proposal. Pinakasalan niya ako sa simbahan. Binigyan ng beach wedding at pinakasalan din sa ibang bansa. Wala na akong ibang hihilingin pa sa buhay. Kontento na ako ngayon. Masaya ang buhay namin kasamang 3 naming anak. Pagkatapos kong magbuntis sa pangalawa, nagbuntis ako agad sa sumunod na taon. At si Base, wala nang ibang ginawa kung hindi ang pagsilbihan ako. Naging extra sweet pa siya sa akin. Araw-araw, mas lalo ko pa siyang minamahal. I love you, love. Bulong niya habang pinagmamasdan namin ang 3 naming anak na mahimbing na natutulog. And I love you too. It's babe time. Sambit niya bago ako binuhat. Impit naman akong napatili. Hindi ka ba napapagod? Napanguso kong tanong. Hindi. Never. Hindi ako mapapagod na pagsilbihan ka. Hindi mapapagod na sabihin at iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Humagikik ako. Tara, gawa ulit tayo ng baby number 4. Baka lalaki na this time. Baste! Joke lang. Okay lang kahit hindi na tayo magkaanak ng lalaki. Ayoko na rin mahirapan ka pang magbuntis at manganak. Kontento na ako sa 3 prinsesa natin. Napangiti ako. Masaya ka ba, Baste? Sobra. Ikaw, masaya ka ba, love? Naniniwala ka na ba na ikaw lang ang mahal ko? Ngumuso ako. Ah, ganun na. Duda ka pa rin talaga? O sige, buntis ka ulit sa akin. Napatili ako at napatawa. Ang kulit talaga. Wakas.